Si Padre Rafael ay nakatayo sa gitna ng maliit na kapilya, ang mga sinag ng hapon ay sumisilip sa makapal na kortina. Tahimik ang paligid, ang huni ng kuliglig sa bukana, at ang malamyos na sampalok na kumakalusko sa hangin. Huminga siya ng malalim at binuksan ang kanyang tala. Mga minamahal kong anak sa pananampalataya, ngayon ay inaanyayahan ko kayong tinitingnan ang inyong tahanan, hindi bilang apat na pader na naghihiwalay sa inyo sa mundo, kundi bilang pasimula ng isang banal na paglalakbay. Tumigil siya sandali, hinayaan ang mga salita ay sumalo sa puso ng bawat nakikinig. Ramdam niya ang pananabik sa mga mata ng mga magulang na nakaupo sa unang hanay, habang may umuungol na sanggol sa gilid na tila sumasabay sa kanyang boses. Isipin niyo, anya, isang hapag na puno ng tinapay at miti, ngunit walang tinapay ng panalangin, isang silid na puno ng alaala, ngunit tahimik ang Biblia. Bigla, bumukas ang pinto sa likod at pumasok si Aling Teresa. May daladalang tinapay, Padre, maampala, binalot na po, at ipinuwesto ito sa maliit na mesa sa tabi. Nakangiti si Padre Rafael. Isang paalala, sambit niya, na kahit ang pinakasimpleng handog, isang tinapay at isang ngiti, ay maaaring maging banal kung iniaalay ng buong puso. Lumapit siya sa bata na umiiyak. Hinaplos ang ulo nito at marahang kumanta ng "I Ama Namin." Unti-unting huminahon ang iyak, at ang ina nito'y napangiti ng walang malay. Sa mundong puno ng ingay, malumanay niyang ipinaliwanag, maraming tahanan ang nawalan ng kanilang awit. Ang bintana'y bukas sa screen, hindi sa langit. Ngunit tulad ng sagrada pamilyang lumisan sa marangyang templo, upang maging mamamayan ng simpleng Nazareth, tayo rin ay tinawag na gawing lugar ng banal na pagmamahalan ang ating mga sariling tahanan. Naglakad si Padre Rafael papuntang gitna ng simbahan. Hindi ko kayo kakausapin bilang tiktik o hukom, wika niya, kundi bilang pastor na nakakasaksi ng iyong pagod at ligaya. Napatingin ang mga magkasintahan, si Mang Delphine at si Aling Luz, na patuloy na humahagod sa kanilang panganay habang nakikinig. Hindi nila namamalayan na tinutubuan sila ng bagong pag-asa, na ang bawat haplos sa bata ay pagtatahi ng kabanalan sa kanilang pamilya. Sa unang punto ng ating paglalakbay, anya, ay ang pagkilala na ang tahanan ay higit pa sa pisikal na espasyo. Ito'y mundong biyayang ipinagkaloob sa atin para ipanumbalik ang awit ng puso. Biglang bumilis ang tibok ng kampana, tanda ng pagtatapos ng misa. Sumulyap si Padre Rafael sa orasan, pagkatapos ay sa mga nakaupo. Iyan ang hudyat, wika niya, ng pagtatapos ng unang paanyaya. Ngayon, simulan natin ang hakbang na manatili ang tinapay ng Diyos sa ating mesa araw-araw. Lumipas lamang ang ilang araw mula nang magwakas ang paanyaya sa kapilya, nang maabot ni Padre Rafael ang pintuan ng bahay ni Mang Delphine at Aling Luz. Maaga siya nang dumating, ang hangin ay malamig pa, at ang hamog sa damuhan ay kumikislap sa unang sinag ng araw. Hinati niya ang malamlam na oras sa pagdarasal, sa kanya piniga ang maliit na kamatis bilang handog sa kanilang hapag. Pumasok siya sa sala, kung saan nakalatag ang kalumayan ng kahapon at ang tunog ng radyo'y bumababa sa isang maamong nyebe ng himig ng paslit na nagtataas baba ng Ama Namin. Tumingala si Mang Delphine mula sa kanyang bisikleta, Padre, maampala, hindi ba po tayo miss? At mumiti kay Padre Rafael na tila kinamusta ang isang lumang kapatid. Sinundan niya ang tinahak ng boses patungo sa kusina. Ito ang unang punto sa ating paglalakbay, panimulang wika ni Padre Rafael habang hinuhubad ang jacket. Ang pagtingin sa ating tahanan, hindi lamang sa mata ng laman, kundi sa pamamagitan ng mga mata ng espiritu. Naglagay siya ng kamay sa mesa at nagbasa ng maikling panalangin, Panginoon, buksan mo kaming walang hanggang mata upang makita ang banal sa aming simpleng tahanan. Sa kanyang pagbulong, naramdaman niyang lumalim ang paghina ni Aling Luz na may hawak na tasa ng tsokolate. Tumayo si Aling Luz at tinapik ang braso ni Padre Rafael. Padre, paano po namin mararamdaman yon? Paano po kami matututo na makita ang banal? Ngumiti si Padre Rafael at dahan-dahan siyang umupo sa gilid ng bangko. Nasa puso ang sagot, wika niya. Sa simpleng pagsalo ng tinapay, ang bawat pagngiti ng anak, ang bawat haplos sa may sakit, doon nakatago ang banal na misteryo. Huminga ng malalim si Mang Delphine at nagtanong saksi, kaya po ba nating gawing sakramento ang pagwawalis ng sahig, Padre? Ang bawat kilos ng pag-ibig, giit ni Padre Rafael, ay nagiging bol ng biyaya. Tingnan niyo si Maria, sa larawan ng burol, hindi siya mananatiling simbolo lamang. Siya ay ina na walang tigil sa pagtanggap sa bawat fiat na kanyang binigkas, hanggang sa magmula ang sanggol na tagapagligtas. Tumunog ang kampanilya sa gusaling iyon, tila tawag ng makalangit na orasan.
Umupo si Padre Rafael ng mas tuwid, at nagpatuloy, si Maria ay nagbigay ng unang sagrado, Amen, naway mangyari sa akin ayon sa iyong salita. Sa bawat bahay na tutungo tayo, tandaan nyo ang fiat na yon. Maging iyon ang ating unang pag-amin sa tahanan. Napatingin si Mang Delphine at Aling Luz kay Padre Rafael na ang mukha'y naglalagablab ng pag-asa. Biglang sinalubong sila ng alon ng tapat na pagmamahal ng kanilang panganay na si Isabel, na umangat sa sahig at nagkunwaring barbero, Padre, gupitin ko po ba ang buhok ninyo? Tumawa si Padre Rafael at sumagot sa kilos, dapat ay kunin ko muna ang swerte mo. Hinayaang kurutin ng bata ang kanyang bangs, at sa sumisirit na halakhak, naramdaman nilang dumaloy ang banal na himig sa kanilang buhay. Pagkatapos, umupo si Padre Rafael sa mesa at kumain ng tinapay, sabay tanong, naalala niyo ba noong tayo'y nasa kapilya, nang sabihin ko na ang tahanan ay maaaring maging maliliit na Nazareth? Naalala po namin, Padre, sagot ni Aling Luz. Pero paano po namin sisimulan yon? May 3 hakbang, paliwanag ni Padre Rafael. Unang hakbang, buksan niyo ang pintuan ng tahanan sa isang bukal na pagdarasal. Hindi kailangang formal, isang simpleng Panginoon, pasok ka, bago ang kainan. Napangiti si Mang Delphine. Kahit po ba sa kainan habang nakatingin kami sa telebisyon? Naririnig nyo, tugon ni Padre Rafael na nakabuntong hininga. Kung kami nasa templo, ang misa ay hindi natatapos sa koridor. Sa ating hapag, tinapay at alak ay sumasambit ng misteryo ng Eukaristya. Hinihipan niya ang maliliit na mumo sa mesa at idinampi sa dila. Pangalawang hakbang, pag-isiping si Kristo ang kasama sa bawat gawaing bahay, paglinis, paghuhugas, paghahanda ng pagkain. Hindi ito simpleng gawaing bahay lamang, ito ay banal na pag-aalay. Sumulyap si Isabel kay Padre Rafael. Parang ang paborito ko, Padre, ang maghugas ng pinggan kasama ang aking lola. Tumango si Padre Rafael. Sa bawat bula ng sabon, isiping bula ng habag ang bumabalot sa pamilya. Sa bawat pagbanlaw, isipin ang sakramento ng paglilinis ng puso. Pumikit si Aling Luz at niyakap ang maliit na krus na tanikala sa kanyang leg. Nararamdaman ko po, Padre. Para bang ang dating pangkaraniwang gawa ay nagbabago. Tumango si Padre Rafael, sagad sa puso ang kasiyahan. At ikatlong hakbang, ang simpleng pagbibigay ng kapasayahan. Kapag may nagkamali o nagtalo kayo, huwag hintayin ang tama mong oras para magpatawad. Unang magpatawad at makikita ninyo ang himig ng langit na bumabalik sa tahanan. Bumangon si Mang Delphine at niabot ang kamay sa mag-asawa. Padre, simulan namin agad, ani niya. Ngayon, una naming gagawin ay ang panalangin bago kumain. Sumunod ang malambing na ngiti ni Aling Luz at sabay-sabay silang yumuko sa mesa. Si Isabel ay tumayo at sinabing mahina, Panginoon, pasok ka sa aming tahanan. Tumingala si Padre Rafael, halos mapaiyak sa saya. Yan na mismo ang unang titulo ng kabanata ninyo sa buhay, mata ng Espiritu. Maya-maya'y dumating ang masinisid ng araw sa bintana, tila binabasa ng liwanag ang bago nilang nobela. Sa mga mata ni Padre Rafael, nakita niya ang binhi ng bagong pag-asa, na ang tahanan ng Mang Delphine at Aling Luz ay magiging munting Nazareth, at sa bawat hagod ng kanilang mga kamay ay maglalakbay ang kagandahang loob ng Diyos. Mula sa paglipas ng ilang araw ng masayang pagtitipon sa bahay ni Mang Delphine at Aling Luz, naglakbay si Padre Rafael patungong bayan ng Bethesda upang dalhin ang mensahe ng pagmamahal sa isa pang pamilyang nakaranas ng pagkakawalay. Dumating siya sa bahay ni Mang Arturo at Aling Celia, na ilang araw nang nagluluh sapagkat ang kanilang bunsong anak, si Mateo, ay hindi umuwi mula sa pagdiriwang ng Pasko sa templo. Bilang paggunita sa sinaunang kwento ni Maria at Diyos, agad silang nag-usap tungkol sa pagkaligaw ni Jesus sa daan pauwi. Sa liwanag ng dapit hapon, inilarawan ni Padre Rafael ang eksena kung paano walang kaalam-alam sina Maria at Diyos nang hindi kasama si Jesus sa karavan. 3 araw, anya, ang mahaba't masakit na paglalakbay nila pabalik sa Jerusalem, naghahanap sa bawat sulok ng templong malawak. Sa pagpapaalala nito, nauwi ang mga mata ni Aling Celia sa pader kung saan nakadikit ang lumang retrato ni Mateo, may dalang kandila at rosaryo. Naglakad sina Mang Arturo at Padre Rafael sa bakuran, ang hangin ay malamig at ang ulap sa langit ay tila malungkot ding naglalakbay. Anak, bulong ni Padre Rafael, alam mo ba kung gaano kahalaga ang bawat hakbang ng magulang sa paghahanap sa kanilang anak? Wala siyang sagot kundi ang mabilis na tibok ng puso ni Mang Arturo. At sa malayong templo, umukit sa bato ang larawan ng Nazareno na tila nakatingin sa bawat naghahanap. Pagbalik nila sa sala,
Idiniin ni Padre Rafael ang kahulugan ng pagkaligaw, hindi lamang sa pisikal na pagkawala, kundi sa mga pagkakataong nawawala rin ang bawat isa sa presyo ng komunikasyon at pagmamahalan. Mga anak, ani niya, minsan sa dami ng ating gawain, nawawala tayo sa pag-alala sa isa't isa. Tulad ni Jesus na naiwang nag-iisa sa templo, may mga pusong nagmamahal na naghihintay na mahanap muli. Sa pagbabahagi ng salaysay, naalala ni Aling Celia ang huling sandali bago umalis si Mateo. Sabi ko sa kanya, mag-ingat ka. Huwag kang pupalya. Ngunit, anya sa sarili, paano na siya ngayon? Humihikbi siya ng bahagya, at ang bisig ni Padre Rafael ay dumampi sa kanyang balikat, sumisilaw na tila papawiin ang dilim ng pangungulila. Muling dinala ng kwento ni Padre Rafael ang sarili nila Maria at Diyos sa hapag ng templo. Doon nakipag-usap si Jesus sa mga doktor ng batas, lumalalim ang kanyang talino at biyaya. Ngunit sa kalooban niya, mas mahalaga ang bumalik sa yakap ng kanyang ina't ama. Sa bawat pagbibigay diin, hinayaan nilang dumaloy ang pait ng pagkabahala, subalit kasunod nito'y pag-asa. Tumindig si Mang Arturo at nangusap ng may pag-igting sa tinig, Padre, paano namin muling mahahanap ang aming anak kung hindi namin nakikilala ang wika ng kanyang puso? Dumilim ang paligid, ngunit malinaw ang sagot, makinig sa katahimikan, tugon ni Padre Rafael. Doon sa puso ng inyong tahanan, sa gitna ng inyong mga panalangin, ay doon matatagpuan ang himig ng boses ni Mateo. Isang kandila ang sinindihan ni Aling Celia, idinampi sa larawan ng kanilang anak sa dingding. Ang apoy na ito, paliwanag ni Padre Rafael, ay paalala ng ilaw na hindi nawawala sa gitna ng dilim. Habang sinisindihan niyo ang panalangin, ang ilaw ng puso ni Mateo ay magbibigay daan pabalik sa inyo. Pumunta silang tatlo sa simbahan kinabukasan. Sa gitna ng malawak na bungad, nagpakita ang mga haligi ng templo na tila nag-aanyaya sa bawat nawawala, halika, hanapin mo ako rito. Pumikit si Mang Arturo at hinawak ang rosaryo. Ina, ama, bulong niya, turo mo akong hanapin ang aming anak sa sala ng iyong pagmamahal. Naroroon din ang isang maliit na grupo ng kabataang nawawala sa landas, naglalakad sa pagitan ng pulutong, nagbabalik tanaw sa mga anino ng nakaraang kasalanan. Sa pagkukwento ni Padre Rafael, binigyang diin niya ang pedagohiya ng pag-ibig. Hindi ito busong batas, wika niya, kundi paanyaya. Kapag naramdaman ng pusong nagkakamali ang tunay na pagmamahal, siya ay babalik, tulad ni Jesus sa templo. Sa gitna ng pagninilay, umangat ang tinig ni Aling Celia, Padre, natutunan ko na hindi ko matatagpuan ang anak ko sa pamamagitan ng pagsigaw, kundi sa pamamagitan ng pagtahimik. Tumango si Padre Rafael, at marahang hinaplos ang kanyang kamay. Nang magtapos ang panalangin, lumabas ang tatlo sa simbahan na may magaan na hakbang. Naalala ni Mang Arturo ang bawat hakbang ni Maria at Diyos sa paghahanap ng kanilang anak, 3 araw ng luha, 3 araw ng pag-asa. Sa dulo ng pintuan ng templo, nagtagpo ang mga mata ni na Padre Rafael at ng mag-asawa. Hindi dumugo ang luha nilang tatlo, sa halip ang kanilang mga labi nagngiti ng walang ingay. Tila nagpakita ang ilaw ng kandila sa kanilang mga mata, katibayan na ang bawat pag-ibig na huwad ay muling itinataguyod ang kanyang anak. Pagkahapong iyon, bumalik sila sa bahay. Nasilayan ni Mang Arturo ang alindog ng hamog sa damuhan. Lilikhain ko ulit ang aming tahanan, ani niya. Sa bawat paglilinis ay sasabihin ko, dito ako naghihintay sa iyo, Mateo. Habang papasok sila sa sala, humawak ang kamay ni Padre Rafael sa balikat ni Aling Celia. Hindi nagtatapos ang kwento sa templo, anya. Ito'y patuloy na paglalakbay. At kapag ang anak ng Diyos ay muling nagpakita sa templo ng inyong puso, doon matatagpuan ang tunay na tahanan. Sa isang hapon na payapa pa ang simoy, muling nagtipon-tipon ang pamilya ni Mang Delfin at Aling Luz sa kanilang maliit na sala. Ang lamparay kumikislap sa kisam, at ang hangin sa labas ay may mabagal na paggalaw, ngunit sa loob, nag-aalimpuyong alaala ng mga sigalot. Nakatayo si Mang Delfin sa gitna ng kanilang mesa, nakabuntong hininga, habang tinatanaw ang kanyang panganay na si Isabel na nakaupo, nakatitig sa telebisyon ng walang interes. Anak, wika ni Mang Delfin na may bahagyang patingas ang tingin, bakit nga ba hindi ka tumitigil sa panonood ng sandali? Hindi kita nakakausap. Ngumiti ng pilit si Isabel at dahan-dahan nilapitan ang ama. Pa, baka naman gusto mong maglaro tayo ng damuhan, sagot niya ng parang biro. Hindi niya inaasahan na titigil ang ama sa pag-alinsangan, ngunit nang tumigil ito, marahang iniabot ni Isabel ang panyo sa dibdib ng ama at nagbulong, Pa, sakit pa rin ba?
Sa silid na yon, kumalat ang bigat ng hindi nasambit na salita, ang galit sa di nabayarang utang, ang sama ng loob sa nakaraang regalo na hindi inalagaan, ang luha ni Isabel nang humiwalay ang kanyang lolo dahil sa tampuhan. Nanahimik ang lahat nang dumampi ang mga salitang sinambit ni Isabel. Lumuhod si Mang Delfin sa tabi ng anak, hinaplos ang kanyang buhok at pinunasan ang hindi pa natutuyo na luha. "Patawad, anak," ani niya. "Hindi ko sinasadya." Sumagi ang alaala ni Aling Luz sa sandali nitong nagalit kay Mang Delfin dahil sa sinasabi niyang, "Di ka naman nagdadala ng pera sa bahay." Subalit ngayon, sa pagtanaw sa ama't anak na magkasamang nagungusap, nabuhay muling ang init ng pag-asa. Maya-maya'y narinig ni Padre Rafael ang kanilang panalangin mula sa pintuan. Dahan-dahan siyang kumatok, dala ang lumang rosaryo ni Aling Luz at isang maliit na krus na gawa sa kawayan. Pumasok siya ng tahimik at ang bawat hakbang ay tila himig ng paanyaya sa kapayapaan. Lumap siya sa mag-ama at sa kanyang mga mata ay nagniningning ang pag-unawa. "Magandang hapon sa inyong lahat," bati ni Padre Rafael. "Narinig ko ang inyong puso, ang alimpuyong sa pagitan ng ama at anak." Tumango sina Mang Delfin at Isabel. Hindi nila kailangan pang magsalita. Inabot ni Padre Rafael ang rosaryo at hinanap ang kamay ni Isabel. "Maaari ba ninyong hawakan ito ng magkasama?" tanong niya sa mag-ama. Magkahawak kamay na kinuha ni Isabel ang daliri ng ama at hinilain ang perlas ng rosaryo. "Panginoon namin," wika ni Padre Rafael, "sa kumpas ng panalangin na ito, naway pagsamahin niyo ang bawat sugat, ang mga sugat ng di pagkakaintindihan, ng sama ng loob, ng hindi nasambit na mahal kita." Sumabay ang kanilang tinig sa ritmo ng rosaryo, at tila humupa ang pag-ugong ng puso ni Mang Delfin at Isabel. Ang bawat misteryo ay naging tulay ng pag-unawa. Sa una, ang pagtuklas ni Jesus sa templo, pagtuklas na hindi basta-basta, kundi pagmamahal na naghahanap sa kabila ng pagkakaligaw. Sa ikalawa, ang pagkamatay ni Jesus, ang pinakadakilang sakripisyo na inialay sa kapatawaran. Sa huli, ang muling pagkabuhay, pag-asa na muling binibigyang buhay ang nagkawatak-watak. Sa di inaasahang pagkakataon, tumayo si Mang Delfin at dahan-dahang niyakap ang anak. "Anak, patawad sa lahat ng hirap na naidulot ko," bulong niya. Bumulong din si Isabel, patawad din sa hindi ko pag-intindi." Sa silid na yon, sa biglang pagyakap, nawala ang bigat ng nakaraang gabit araw. Ngunit ang kanilang sugat ay hindi agad mawawala, kailangan pa ng pag-aruga, ng patuloy na pagdarasal. Nakita ni Padre Rafael ang paghilom na nagsisimula. Pagkatapos ng rosaryo, umupo silang lahat sa hapag. Nagdala si Aling Luz ng tinapay na bagong hurno. Inabot niya ito sa mag-ama habang ngumiti. "Tayo'y kumain ng magkasalo," wika niya, at sumagot ang pangkat ng sabay-sabay, "Amen." Dumampi ang lutong tinapay sa labi ni Isabel, at habang umagap, tumulo ang isang patak ng tsokolate sa kanya. Natunaw ito ng dahan-dahan, at sa bawat pagnguyay tila ang pait ng pagkakaalitan ay lumulusaw ng kasama ng matamis. Habang nagwawakas ang hapon, napansin ni Padre Rafael ang lola, si Aling Marta, na tahimik na nakaupo sa sulok, may hawak na gamot para sa sore throat. Lumap siya kay Aling Luz at kamay nito ay sininating, "Patawarin mo nga si Delfin, hindi siya masamang tao." Napatitig si Aling Luz sa kamay ng ina. Galak ang sumilaw sa mga matang umabot kay Padre Rafael, at walang sinabi si Aling Luz kundi isang taimtim-nay. Mayat-maya ay nagtagpo silang lahat sa may bintana. Ang asul na langit ay unti-unting nalulumanay ng kulay kahel ng dapit hapon. "Tuwing makikita niyo ang ganitong kulay," wika ni Padre Rafael, "ipaalala niyo sa inyong sarili ang araw na ito, ang araw na hinugasan ng panalangin ang pait ng alitan." Sumigaw bahagya si Isabel na may halong katuwaan at pagkaaliw. Gusto mo po bang subukan na muling tawagin ang radyo sa katahimikan?" Sabay tawa ng lahat, at nang tumahimik ang radyo, na mayagpag ang kanilang mga salita, "Mahal kita." Sa sandaling iyon, hindi na sila muling nag-alitan tungkol sa pera o hindi pagkakaintindihan. Ngunit alam nilang darating pa ang mga pagsubok, mga utang na hindi nabayaran, mga pang-araw-araw na pagkakamali. Subalit nagkaisa sila na ang sugat na naroon ay hindi permanenteng pilat, ito ay magiging bahagi ng kanilang kwento na puno ng pagpatawad, puno ng panalangin. Pagkatapos, isang imahe ang nabuo sa kanilang isipan, ang Sagrada Pamilya, malayo sa marangyang templo, naglilinis, nag-aalay, nagdarasal. Tulad nila, ang mga aral ni Maria at Diyos ay umaalingaw-ngaw, na sa bawat pag-aruga sa isa't isa, pagpapatawad, pagyakap, pagdarasal, ay naroon ang puso ng Diyos. Nang magpaalam si Padre Rafael, iniabot niya ang kandilang sumindi sa altar,
dalhin niyong sumilaw ang ilaw na ito sa bawat gabi na may sugat kayo. Niyakap siya ni Aling Luz ng matagal, at habang papalayo, narinig niya ang malambing na bulong ni Isabel, "Padre, susubukan namin." Sa paglakad ni Padre Rafael palayo sa bahay, napabuntong hininga siya ng may sabay-sabay na pag-asa at panalangin. Alam niyang hindi rin siya perpekto, ngunit sa bawat tahanang kanyang pinupuntahan, pati na rin sa puso ni Mang Delfin, Isabel, Aling Luz at ng buong pamilya, ay muling nananahan ang banal, ang pag-ibig na nagpapagaling ng sugat, ang dasal na bumabalot sa galit, ang kapatawaran na humahawi sa dilim. Nang sumapit ang unang minggu ng banal na pamilya, muling nagtipon-tipon ang pamilya ni Mang Delfin, Aling Luz at ang kanilang mga anak sa munting sala. Ngayong gabi, dala ni Padre Rafael ang isang lumang kahon na kanyang nakita sa kumbento ng Carmel. Buksan niya ito sa gitna ng mesa at lumitaw ang 3 maliit na mosaic, maliliit na bato, tila nagliliwanag sa ilalim ng lampara. "Tingnan niyo ito," wika niya. 3 nasusunog na ilaw sa isang altar. Pinagmasdan ni Isabel ang mosaic. Ang una, paliwanag ni Padre Rafael, ang nagliliwanag ng matindi, ito'y simbolo ng pagkadiyos ni Kristo. Hinawakan ng bata ang una at naramdaman ang init ng bato sa palad, para bang isang mahinang alab ang sumisibol mula sa kanyang kamay. Ang pangalawa, ituro ng Padre Rafael sa susunod na mosaic, ang nanginginig na tila naglalakad sa simoy ng hangin, si San Diyos, ang ama na tahimik ngunit matatag sa kanyang pag-aalaga. At nung itinaas niya ang huli, ang maliit na pulang bato, ito ang ina na nagdurusa at naghihintay, ngunit patuloy na nagbibigay lingap at pag-asa. Hindi agad makapaniwala si Aling Luz na ang 3 lamang, pagkadiyos, katahimikan, at sakripisyo, ay maaari nang magbigay linaw sa misteryo ng pamilya. "Paano po namin maisasama ito sa araw-araw?" tanong niya. Humarap si Padre Rafael sa kanila. "May 3 mesa si San Diyos sa oral na tradisyon ng Nazareth," anya. "Ang una ay para sa banal na hapunan ng pamilya, ito ang mesa ng inyo pong kusina." Tumayo si Isabel at naglakad sa kusina, kinuhang muli ang mosaic. "Sa mesa kung saan kayo ngayon kumakain, isipin niyo na kayo'y nasa altar. Bawat tinapay ay sakramento, bawat patak ng tubig ay dalisay na biyaya." Sumunod si Mang Delfin, "Ano naman ang pangalawang mesa, Padre?" Ngumiti si Padre Rafael at inilatag ang mosaic na kumakatawan kina Maria at Diyos. "Ang pangalawa ay para sa piging ng kasalan sa Kana, pagdiriwang kung saan itinuro ni Kristo ang kanyang unang himala. Ang ating tahanan ay dapat maging lugar kung saan ipinagdiriwang ang bawat biyayang dumarating." Lumundag si Isabel sa tuwa at nagmungkahi, "Maghanda tayo ng maliit na piging tuwing may bagong biyaya, kahit simpleng tsa, ngunit may pasasalamat." Tumango ang magulang. At ang ikatlo, usisa ni Aling Luz. "Itong mesa," wika ni Padre Rafael, "ay nakalaan para sa Kalbaryo, kung saan ang krus ay naging hapag ng sakripisyo. Ang bawat pagtitiis, bawat luha, ay pagkain para sa ating kaluluwa." Pumikit siya at marahang hinaplos ang ulo ni Isabel. "Kapag may hamon kayo, isipin niyong kayo'y nasa mesa ng pagsasakripisyo. Doon matatagpuan niyo ang tunay na pagkain ng pag-ibig." Napakunot ang noo ni Isabel. "Parang mahirap po, Padre." "Sadyang mahirap," ani Padre Rafael ng buong kahinaan, "pero hindi kayo nag-iisa. Sa mga taong nag-aalay ng oras, pasensya, at puso, doon nag-aanyaya si Kristo." Sa gabing iyon, dinala ni Padre Rafael ang mga anak sa bukas na patio. Pinagbigay niya ng maliit na kandila ang bawat isa. Gaya ng 3 mosaic, 3 ring simbolo ang ating dadalhin. Inabot niya sa panganay ang kandilang kumikislap. Ito ang apoy ng pananampalataya, sinag na magbabantay sa gabi ng takot. Iniabot niya naman sa bunsong babae ang tahimik na kandila. Ito ang katahimikan ni San Diyos, ang pananalig na hindi kailangang magsalita ng malakas upang madama. At sa huli, ibinigay niya ang natitirang kandila sa pinakamaliit na bata. Ito ang pagkalinga ni Maria, ilaw na nag-aanyaya ng pag-ibig at pagkalinga sa bawat pagdurusa. Hindi naglaon, naalala ni Padre Rafael ang mga ermitanyong naninirahan sa bundok ng Carmel, mga taong namuhay sa katahimikan at panalangin. May 3 ermitanyo, ang sabi ng tradisyon, ang una ay laging nasa apoy ng panalangin, ang ikalaway nasa katahimikan ng mga bato, ang ikatlo'y sa paggawa ng maliit na gawaing bahay bilang sakripisyo. Napatingin siya sa mga magulang. "Sa inyong tahanan, kayo rin ang ermitanyong iyon." Pinadama niya sa kanila na ang bawat pagwawalis, bawat pag-aalaga sa halaman, bawat rosaryo sa kusina, lalo na kung ginawa ng tahimik, ay kapareho ng pagninilay ng ermitanyo.
Sa sumunod na araw, sinubukan ng pamilya ang bagong ritual. Bago kumain, sabay silang tumayo sa tabi ng hapag, hawak ang kamay ng bawat isa. Pinindot ni Mang Delphine ang kandila ng apoy sa gitna at sinabi ng malakas, "Ito ang aming Nazareth." Tumingala si Isabel. "Parang may liwanag sa loob namin." Tumawa si Aling Luz at niyakap ang anak. "Doon magmumula ang lakas natin sa gitna ng bagyo." Sa paglipas ng linggo, ang tatlong simbolo at tatlong mesa ay naging bahagi ng kanilang araw-araw. Tuwing umaga, ang apoy ng kandila ay sinasalubong ang bukang liwayway. Tuwing tanghali, ang mesa ng piging ay ginaganap kahit simpleng merienda, merong tinapay at saa, ngunit may panalangin at kagalakan. Tuwing gabi, ang krusibong ibabaw ay kanilang hinaharap, naisip ang sakripisyong nagbukas ng langit. Hindi nagtagal, isinama ni Mang Delphine ang kanyang kasamang mekaniko sa pagbibigay salita sa simbahan. Nabanggit niya ang tatlong mesa, at kung paano ang mural ng Sagrada Pamilya sa kanilang parokya ay nagbibigay lingap sa bawat pamilyang dumirikit sa kanilang altar. Hindi naglaon, nagulat silang dalawa nang may dumating na liham mula sa isang pamilyang nasa malayo, isang dating mahirap na mag-asawa na nakarinig sa kanilang kwento. "Nais naming magpasalamat," sulat nila, "sapagkat ang tatlong mesa at ang tatlong kandila ay binago ang aming tahanan." Sa huling gabi ng buwan, muli silang nagtipon sa patio. Hindi na lamang 4 ang kandila, ngayon bawat isa sa kanila, kabilang ang lola ni Aling Luz na si Marta, ay may sariling simbolo. Sa katahimikan, nagdasal silang sabay. Nang matapos ang huling himig ng Iaba Ginoong Maria, nagbulong si Isabel, "Padre, para po bang ang tahanan namin ay naging simbahan?" Tumango si Padre Rafael. "Tama ka, anak. Ang tahanan niyo ay altar, simbahan, at sagradong tahanan ng Diyos." At sa sandaling iyon, ang tatlong mosaik sa lumang kahon ay hindi na lamang larawan ng sinaunang misteryo, naging buhay na bahagi ng makabagong pamilya. Sa bawat araw na dumaraan, ang apoy, katahimikan, at sakripisyo ay nagbubuklod sa kanila, lumilikha ng isang maliit na Nazareth sa puso ng kanilang tahanan. Sa sumunod na umaga, muling nagtipon-tipon ang pamilya ni Mang Delphine at Aling Luz sa kanilang hapag. Ngunit hindi karaniwan ang unang paggising na iyon, may bagong sayang bawat mukha. Hawak ni Isabel ang isang simpleng tela na tiniyak niyang malinis, at si Mang Delphine ay may dalang maliit na tasa ng gatas. Matamlay siyang umiti kay Aling Luz na may dala namang tinapay na inihurno pa lamang. Hindi nagpatalo si Padre Rafael sa kanyang pagbisita. Pagpasok niya, agad niyang binasa ang panalangin bago ang kainan. "Panginoon naming Diyos," wika niya, "sa aming munting hapag, sumisidahan ang iyong pagpapala. Buksan mo ang aming mga puso at bibigyan mo kami ng iyong pag-ibig." Tumayo si Isabel mula sa kanyang upuan. "Ama namin po ba ang ating unang awit?" tanong niya ng mahinahon. Nang tumango si Padre Rafael, lumuhod ang bata sa tabi ng mesa at buong puso niyang sinambit ang panalangin. Sa bawat salita, tumunog ang pintig ng kanyang boses na tila dumadaloy sa hangin, "Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo." Hinawakan ni Mang Delphine ang kamay ng kanyang asawang si Aling Luz. "Salamat, Panginoon," bulong niya pagkatapos ng panalangin, "sa tinapay pong ito." Inabot niya ang tinapay sa gitna at sinimulan nilang hatiin. Sa bawat hiwa, naramdaman nilang parang hinihati rin ang kanilang buhay sa banal na pamilya, hatiin para ipagkaloob sa bawat isa. Hindi naglaon, tinanong ni Isabel si Mang Delphine, Paano po ba nagsimula ang liturhiya ng ating tahanan?" Ngumiti si Mang Delphine habang inaayos ang bomba ng Tanzanilla. "Alam mo, anak," wika niya, "si San Diyos, sa kanyang paggawaan sa Nazareth, ay hindi lang gumagawa ng kasangkapan. Sa bawat martilyo na tumama sa kahoy, kanyang inaalay kay Kristo ang tiyaga at pag-asa." Napatingin si Isabel kay Padre Rafael. "Ano naman po ang ginawa ni Maria, Padre?" Sumagot si Padre Rafael habang minamasdan ang apoy sa kandila. Si Maria, sa buong araw niyang pagsisilbi, sa kusina, sa pagtatahi ng damit, sa pag-alaga sa sanggol, ay nagtitiis ng pagod at gutom. Ngunit ginawa niyang sakramento ang bawat gawain. Ang tahimik niyang "Fiat, mangyari sa akin ayon sa iyong salita," ay pagpapahayag na ang bawat gawaing bahay ay banal. Samantala, pumasok si Aling Luz sa kusina. Bumalik siya dala ang isang lumang krus at isang mahahabang rosaryo. Ipinuwesto niya ang krus sa itaas ng mesa. "Magdarasal po tayo bago matulog," anya sa buong pamilya. Sa gabi nagtipon sila sa sala, ang kandila'y nagliliparan ang liwanag sa paligid. Hinawakan ni Aling Luz ang rosaryo at tinuro sa mga anak.
Magsisimula tayo sa isang salmo, wika niya. Salmo 23, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Tahimik na sinalin ng bawat isa ang mga salita. Sa bawat pinipigilan niya ako sa luntiang pastulan ay parang umaawit ang mga pader ng kanilang tahanan. Tumango si Padre Rafael ng pagdating sa, kahit na ako'y dumaan sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot sa kasamaan. Sa pagtatapos ng salmo, niyakap ni Mang Delfin ang kanyang pamilya. Sa gitna ng dilim, bulong niya, nariyan si Kristo na sumasabay. Lumipas ang ilang gabi at nadagdagan ang mga munting ritual sa tahanan. Tuwing pag-uwi ni Mang Delfin mula sa pagawaan, kusang nag-aalok si Isabel ng tubig para sa kanyang pagod na mukha. Pa, kalamnan ba ang masakit? Tanong niya, hawak ang baso. Sumagot si Mang Delfin habang umiinom, anak. Pero sa bawat pagod na ito, iniisip kong ang bawat martilyo ay sinasabing, pambihira kang bata, ngunit mahal kita. Minsan, naramdaman ni Isabel na tila nais niyang tumanggi sa gawain, bago man lang siya naghanda ng tsaa para sa kanilang lolo na si Marta. Ngunit naalala niya ang liturhiya ng tahanan at marahang sinabi, Lolo, sa apo, para sa malamig mong ilalim ng kumot. Tumayo si Aling Luz at hinaplos ang likod ng anak. Ang liturhiya, anya, ay hindi mahigpit na ritual. Ito'y zulog ng puso. Isang gabi, gumuho ang malakas na ulan sa bubong. Lumipas ang ilang minuto bago kinabukasan, at natuklasan nilang bas pa rin ang kisam ni Aling Luz. Umiiyak si Maria, si Marta, habang sumisigaw ng iyo sa sala. Agad na kumilos si Mang Delfin. Humakbang siya papunta sa hagdan at binuksan ang toolbox. Anak, tawag niya kay Isabel, hahanapan mo ako ng panlinis at tela. Sumunod ang bata at magkasama silang naglinis. Nang matapos, nangako si Mang Delfin, mahal, hindi ko kita pinabayaan. Aalisin ko ang tulo. Ngunit minabuti ni Padre Rafael na dalawin silang muli sa gabi. Nang dumating siya, nakita niyang busa sa trapiko ng kusina, arlalang tila pinagsama sa lupang tinatapakan. Padre, bulong ni Aling Luz nang sibakin ang hagdan sa harapan niya, humahapdi ang ulo ko. Tumingala si Padre Rafael at sa mapagkalingang tinig ay sinabi, Mahal, kahit sa pag-aayos ng bubong, ikaw ay nakikibahagi sa liturhiya. Nasa iyo ang diwa ni San Diyos, pag-aalay ng pasensya at kasanayan. Muling ginawa nila ang panalangin ng tahanan bago matulog, ngunit may dagdag na elemento, ang pagbabasbas sa bawat sulok na naapektuhan ng tag-ulan. Gumuhit si Isabel ng maliit na krus sa dingding gamit ang malinis na palad, tulad ng pagguhit ni Maria sa puso ng kanyang anak. Sa sumunod na linggo, ipinakilala ni Padre Rafael ang banal na pahinga. Bago kayo matulog, anya, iguhit niyo sa hangin ang hugis ng krus at samahan ito ng Amen. Sumunod siya sa pamilya isang gabi. Habang nakahiga sa kama, nagdasal silang mag-asawa ng kaharap ang isang maliit na krus na tilamsik ng kandila ang nakaangat na mga mata. Makalipas ang ilang gabi, ang liturhiya ng tahanan ay nag-ugat na sa kanilang puso. Tuwing gabi't umaga, may panalangin, tuwing gabi may pagbabasbas, tuwing gabi may tahimik na pagkilatis sa kanilang mga araw, ano nang nagawa nilang mabuti, ano nang dapat pang ipagpatawad. Bago tuluyang matulog, muli silang nagtipon sa sala. Sumugod ang malamlam na liwanag ng kandila, at inilatag ni Padre Rafael ang lumang rosaryo sa mesa. Sa bawat alon ng dasal, bilin niya, mapapalakas ang diwa ng Nazaret sa inyong tahanan. Tumayo si Isabel at nagtipon ng basag na plato na natapon ni Sis, ang bunso, habang naglalaro. Inabot niya ito kay Mang Delfin, at tinanong, Pa, itatapon na po ba natin ito? Tumitig ang ama sa napakasimpleng sandali. Hindi, sagot niya, ito ang sinag ng araw na natira sa buhay natin. Inuwi niya ang basag na plato sa kusina at itinabi sa tabi ng lutuan. Sa ilalim ng tangkay ng buhangin, anya, may bagong pumla ng pag-asa. Maya-maya ay nagtipon silang muli. Hindi naglaon, ang bawat gawain sa bahay, pagluluto, paglinis, pag-aalaga, ay nakitaan na ng liwanag ng liturhiya. Si Isabel ay nagbigay ng isang maliit na Amen sa pagtatapos ng bawat dyutay na gawain. At nang dumating ang isang malamig na gabi, pumasok si Padre Rafael sa kanilang tahanan na may dalang bagong kandila, pinaliguan ng langis at malambot na sutla ang talukap. Ipinuwesto niya ito sa mesa at marahang pinawi ang apoy sa lumang kandila. Sa sagradong gabi, wika niya, bawat bagong apoy ay paalala ng pag-ibig na patuloy na nasisik sa ating tahanan. Muling nagdasal sila, at nang magsara ang pintuan, ang bawat isa'y may bagong pag-ungol ng kapayapaan sa dibdib.
Muling bumalik si Padre Rafael sa bahay ni Mang Arturo at Aling Celia, at sa silid na dati puno ng pangungulila ay may bagong pugay ng pag-asa. Hinawakan niya ang pintuan at marahang kumatok, dala ang lumang susi na kanyang nakuha mula sa kumbento. "Maaari ba akong pumasok?" tanong niya ng may paggalang. Bumukas si Mang Arturo ng paisa-isa ang mga paa, at ang kanyang mga matay kumikislap ng hindi matago na pagnanais. "Padre," wika niya, "inaanyayahan ka namin." Lumabas si Aling Celia sa kusina na may dalang susi ng kanilang pintuan sa dibdib, ang literal at simbolikong paanyaya kay Kristo. Umupo ang tatlo sa sala. Tahimik ang mga sandali, ang hanging malamig ay dahan-dahang pumapasok sa bintana. Sa pagtitig ni Padre Rafael sa lumang susi, nagkaroon siya ng isang biglaang pangitain ng gabi sa Nazaret, si Maria na marahang ibinubukas ang pintuan ng kanilang tahanan upang salubungin ang himala. Tayo'y nasa puntong ito ng ating paglalakbay, panimula ni Padre Rafael. Tila hindi tayo makausad nang hindi binubuksan ang pinakamahalagang pintuan, ang pintuan ng ating puso. Huminga ng malalim si Aling Celia, at ang kanyang palad ay kumupas tigas sa pagkakahawak sa susi. "Ikaw, Arturo," wika ni Padre Rafael sa ama, "paano mo binubuksan ang pintuan ng iyong damdamin?" Humilata si Mang Arturo. "Padre, maraming taon na akong nakatayo sa pintuan na iyon, ngunit natakot akong buksan. Natatakot ako sa sinasabing paghatol, sa muling pagkabigo." Ngumiti si Padre Rafael ng mabuti. "Ang paghatol na nagpapatawad ay hindi kumikibo sa pintuan ng puso. Ang nagbubukas ng pintuan ay ang hinagpis na nagiging panalangin." Tumango si Mang Arturo at dahan-dahan niyang umakyat ang kamay sa sinturon upang ipakilala ang sarili. "Ako'y magmamartsa ng kahihiyan, ang pag-aalala na baka hindi ako sapat." Bilang sagot, hinabol ni Padre Rafael ang kamay ni Mang Arturo at hinawakan ang daliri. "Hindi mo kailangang maging sapat," wika niya. "Ang Diyos ay hindi naghihintay sa perpekto, hinahanap niya ang bukas na puso." Dahil doon, binuksan ni Mang Arturo ang pinto ng kanyang dibdib. "Panginoon, pasok ka." Nakatayo si Aling Celia ng tahimik. Ang kanyang mga mata ibas. "Ako naman," bulong niya sa sarili, "naway maibalik ang tiwala." Lumapit siya at hinawakan ang kamay ni Padre Rafael. "Pumapasok ako sapagkat kailangan ko ng iyong kapatawaran." Sa katahimikan, nag-ambagan silang tatlo upang manalangin. Binuksan ni Padre Rafael ang lumang Biblia, at itinuro ang Salmo 51, "Tangi sa iyo ang kasamaan ay ginawa, ngunit sa iyo ang katuwiran." Tulad ng isang susi, hinatak nila ang salita at pumasok sa pusod ng kapatawaran. Ngunit, dagdag ni Padre Rafael, hindi nagtatapos ang pagbukas sa isa't isa, kailangan nating gawing tahanan ang bawat pintuan. Tumayo siya, at sa pagsulyap kay Mang Arturo, inanyayahan siya, "Lumakad tayo patungo sa kusina, at doon natin linisin ang bawat sulok na nagdilim." Mabilis na tumugon si Mang Arturo, "Opo, Padre." Inakay niya si Aling Celia sa kusina, at sabay-sabay nilang tinanggal ang lumang kurtina. Pinunasan nila ang mga pader, itinali muli ang hagdan, at binalot ang susi ng kanilang tahanan sa isang puting tela, tulad ng birhen na humahawak sa sanggol. Pagbalik sa sala, nagsindi sila ng 3 kandila. Ito ang 3 hakbang ng desisyon, kababaang loob, pagsisisi, at pagtitiwala, paliwanag ni Padre Rafael. Una, ang kababaang loob na siya'y hindi paladigmatiko ang sariling plano. Tinulak ni Mang Arturo ang kandila papunta sa ibang gilid ng mesa, bilang tanda ng pagbibigay ng unang pwesto sa Diyos. Ikaduha, ani Padre Rafael, ang pagsisisi. Tumayo si Aling Celia at niyakap ang rosaryo. Sa bawat salitang "patawad mo ako," wika ni Padre Rafael, ay isang bagong daan ang binubuo sa loob. Nang sabihin ni Aling Celia ng malakas, "Patawad mo ako, Panginoon," napapawi ang kanyang mga linya sa noo. At ikatlo, wika ni Padre Rafael nang ituro ang kandilang natitira, ang pagtitiwala. Sa paglalakad pababa ng hagdan, tumangis ng may galak si Isabel nang makita ang ilaw, tanda na ang pag-asa ng kanyang ama't ina ay naging buhay na apoy. Pinuno ni Padre Rafael ang kanilang mga kamay ng hudyat ng panalangin. "Buksan niyo rito ang pintuan ng hangin, hayaang pumasok ang banal na espiritu." Ang bawat bugso ng hangin sa bintana ay dala-dala ang tinig ng isang panibagong simula. Pagkatapos ay iginiit niya, "Sa susunod niyong pagtatalo, kahit maliit na hindi pagkakaintindihan, aalalahanin niyo ang gabay na ito. Buksan inyo ang pintuan, hindi upang makasugat muli, kundi upang makasagip muli." Tumayo si Mang Arturo, hinawakan ang kamay ni Aling Celia, at saka sabay nilang binigkas ang isang simpleng panalangin, "Panginoon Jesus, buksan mo ang aming tahanan.
Magkahawak kamay silang pumikit, at ang kanilang sariling hangin ay nag-iba ng tunog mula sa takot tungo sa pagtanggap. Hindi naglaon, lumabas sa kusina si Isabel na may hawak na tray ng tsokolate. Mga patak ng buhay po, wika niya ng malambing. Tumayo silang tatlo at nagsalo-salo, habang ang kandila ay unti-unting nagbabanat ng liwanag. Muling tiningnan ni Padre Rafael ang lumang susi at ibinalik sa tanikala nito. Pagkatapos ng pintuan, wika niya, ay ang susi na hindi dapat mawala. Hinawakan siya ni Mang Arturo ng mahigpit. Maraming salamat, Padre. Habang papalayo na si Padre Rafael, narinig niya ang hudyat ng kampana sa simbahan, ang panibagong imbitasyon sa buong bayan, buksan ninyo ang inyong puso. Halika sa halakhak ng kaluwalhatian. Sa di kalayuan, tumingala si Padre Rafael at mumiti sa liwanag ng araw na naghahalo sa liwanag ng kandila, at alam niyang ang desisyon ng pamilyang ito ay magsisimula ng malakas na himig sa gitna ng mundo. Muling nagtipon ang buong pamilya sa paligid ng hapag, ngayon may mga kandilang sinindihan na nakahanay ng maayos sa gitna. Nakasuot si Mang Delfin ng puting polo, at si Aling Luz ay may suot na mapusyaw na tela, hawak ang kamay ni Isabel at ni Sis. Si Lola Marta, bagaman may pilay sa paa, ay nagbabalik tanaw sa paraang puno ng pananabik. Sa kanilang harapan, nakatayo si Padre Rafael na may nakataas na Biblia, handang ihatid ang daloy ng banal na pananalangin. Hinimay-himay ni Padre Rafael ang katahimikan bago nagsalita, ngayong gabi tayo'y magtitipon hindi lamang bilang mag-anak, kundi bilang banal na sambahayan. Ang ating tahanan ay magiging munting sagraryo, at ang ating mga puso ay magiging tabernakulo ng Diyos. Sabayan niyo ako sa panalangin, at hayaang ang bawat salita ay magbalat kayo sa ating mga kaluluwa. Dahan-dahan niyang inangat ang kamay, sinenyasan ang mga pumakapit. Manalangin tayo ng Ama namin, ani Padre Rafael, at sabay-sabay nilang isinara ang mga mata. Muling sumiklab ang katahimikan, at naramdaman nila ang bawat hininga na tila bumabalot sa bawat isa. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Kung pat nagbibigay din kami ng kapatawaran sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa pagtatapos ng Ama namin, marahang bumulong si Lola Marta, sakdal na panalangin, anak. Napangiti si Isabel at niyakap ang lola. Hindi napigilan ni Mang Delfin ang kilig sa kanyang dibdib. Pinunasan nila ang kanilang mga labi, at marahang inihanda ang sarili para sa sunod na himig ng panalangin. Tumindig muli si Padre Rafael at mumiti ng buong pag-asa. Ngayon ay sabayan niyo ako sa Aba Ginoong Maria, panimula niya, at muling yakap ng mahigpit ni Mang Delfin at Aling Luz ang mga kamay ng kanilang mga anak. Sa unahan, nakatayo si Padre Rafael, ang kanyang tinig ay lumalamig sa tamis at kabanalan. Aba Ginoong Maria, pinupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa pagwika ng i-amen, napailing si Lola Marta ng bahagya, at tila bumulwak ang buhay sa kanyang mata. Hinawakan ni Padre Rafael ang kanyang rosaryo, at ibinigay ito sa Aling Luz na dahan-dahang tinanggap. Itong rosaryo ay magiging panubay sa inyong gabi, anya, isang dalisay na alay ng inyong pananampalataya. Lumipat ang pagtuon kay Isabel at Sis, at niyakap sila ni Padre Rafael. Mga anak, wika niya, ibuhos ninyo ang inyong puso sa Espiritu Santo. Tumango ang dalawa at tumayo sa tabi ng kanilang magulang, binabaling ang tingin sa magkabilang probinsya. Dahil tila muling umindak ang hangin, may kakaibang alon ng pag-asa sa silid. Muling nagtaas ng kamay si Padre Rafael. Magsisipag tayo ngayon ng banal na espiritu, anya, at sa boses na puno ng hiwagay inaawit ang panalangin. Banal na espiritu, dalisay na apoy ng langit. Pumaloob ka sa aming tahanan. Buksan mo ang aming mga mata upang masilayan ka. Patibayin mo ang aming mga dibdib upang magmahal ka. Pagalingin mo ang aming mga sugat upang yumakap ka. Patnubayan mo ang aming mga hakbang sa landas ng katotohanan. At itanim mo sa aming mga puso ang binhing hindi mamamatay. Amen. Sa bawat amen, pumailan lang ang masiglang paghinga sa silid.
Hanggang sa dahan-dahang sila'y magdalawang gabi ng katahimikan, at ang kanilang mga puso ay nag-alab ng bagong sigla. Dahan-dahang bumaba si Padre Rafael sa lupa. At ngayon, wika niya, haharap tayo sa huling bahagi ng ating pananalangin, ang pagtatalaga ng banal na pamilya sa inyong tahanan. Hinawakan niya ang mga kamay ng mag-asawang Delphine Luz, at ang kanilang mga anak at lola'y nagkaturuan upang magsagawa ng banal na seremonyas. Itatalaga natin ang inyong tahanan at pamilya, ani Padre Rafael, kay Ama na walang hanggan, kay Anak na iniirog, at kay Banal na Espiritu na nagbibigay buhay. Muling binuksan ni Padre Rafael ang saklolo ng Biblia, at idinampi sa kanilang noo. Sa pangalan ng Ama, wika niya, at marahang idinikit ang mga hinlalaki sa noo ni Mang Delphine at Aling Luz. Sa pangalan ng Anak, ayon sa kanyang bulong, kay Jesus na naglakad sa Nazareth. At sa wakas, at sa pangalan ng Banal na Espiritu, habang iniaangat ang kamay ni Lola Marta. Nag-ayos si Padre Rafael at itinaas ang kanyang mga mata sa kisem. Naway ang inyong tahanan ay maging sagradong tahanan, munting Nazareth na sinasalihan niyo araw-araw. Pagkatapos, humarap siya sa lahat, at dahan-dahang nanalangin. O Diyos, Ama namin, Anak at Espiritu Santo. Inilalagak namin sa inyong mga kamay ang aming tahanan. Inihahandog namin sa inyong puso ang aming kalakasan at kahinaan. Tangan namin ang aming mga luha at tuwa. Ang aming bawat sigaw at pag-asa. Kunin niyo, pagpalain at pag-isahin ang kamusmusan ng mga anak. Ang pag-aaruga ng magulang. At ang karunungan ng matatanda. Itanim niyo sa puso ng bawat isa ang pag-ibig na hindi nauupos. Ang kapatawaran na hindi nauubos. Ang pananampalataya na hindi nauupos. At kahit anong bagyo ang dumating, naway manabik kami sa yakap niyo. Ito ang aming hiling na buong puso. Sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Sabay na nagmulat ang lahat ng kanilang mga mata. Ang lamparay naglaho ang anino, at sa loob ng salay nagningning ang liwanag ng panibagong pananampalataya. Ang kanilang mga puso'y pumintig sa iisang himig ng pagkakaisa. Tumayo si Isabel, dinaklot ang rosaryo, at sa kanyakap si Aling Luz ng mahabang sandali. Mamimiss ko po kayo, Lord, bulong niya, sabay halik sa kamay ng lola. Si Sis, na nakaupo sa tabi, ay ngumiti ng may sinseridad habang hinahayaang magalaw ng malamig na hangin ang kanyang buhok. Pagkatapos, isang hudyat si Padre Rafael sa pamilya, buksan niyo muli ang inyong tahanan sa mga kapitbahay at kaibigan. Sabihin niyo sa kanila, tayo'y inanyayahan ni Kristo sa Nazaret ng ating mga puso. Hindi naglaon, umalis si Padre Rafael dala ang bagong alay ng panalangin, at sa likod niya'y nag-iwan ng isang tahanan na ngayoy may tatak ng sagradong konsagrasyon. Sa pag-ikot ng mga kandila at paggunita sa mga titik ng panalangin, ang bawat isa ay nakangiti at humihinalo ng may kapayapaan, katunayan na ang kanilang tahanan ay tunay nang naihandog kay Kristo. Sa pagsibol ng umaga, binalot ng banayad na sikat ng araw ang loob ng tahanan ni Mang Delphine at Aling Luz. Ang mga kandila na tinatahi sa bawat tala ng kanilang panalangin ay unti-unting natunaw, ngunit nang maging ganap na araw, ang liwanag ng kanilang pananampalataya ay nanatiling nagniningning. Muling bumaba si Padre Rafael sa kanilang sala upang magbigay ng pangwakas na himig sa kanilang paglalakbay. Sa kanyang mga matay nakangiti ang pag-asa, at sa kanyang puso ay hawig ang musika ng bansang mula sa Nazareth, ang tinig ng bawat tahanan na tinawag ni Kristo. Sumalubong sa kanya si Isabel, may dalang sariwang bulaklak mula sa kanilang hardin. Ang bawat talulot ay tila bumubuo ng rosaryo ng kulay. Padre, ani Isabel ng magalang, ito po ang regalo namin, bulaklak ng aming tahanan. Tinanggap iyon ni Padre Rafael na may mataumangging ngiti. Ang bawat tahanan, anya, ay parang hardin kung saan ang binhing itinanim sa panalangin ay namumukadkad sa pag-ibig. Hinandugan niya si Isabel ng isang maliit na tinik na kristal mula sa kanyang kakawate, simbolo ng paglilinis ng puso. Nanatili silang tatlo sa gitna ng silid, at sa katahimikan narinig ang pamamaos ng mga ibon sa labas ng bintana. Ngayon, panimula ni Padre Rafael, tayo'y magtatahak sa pinakahuling yugto, ang pagiging saksi sa mundo. Tumango si Mang Delphine at nag-ayos ng kwelyo ng polo. Paano po kami sisimulan, Padre? Tanong niya ng matino. Sa bawat hapag, wika ni Padre Rafael, ay maging munting altar. Ngunit higit pa rito, sa bawat lagayan ng pagkain, sa bawat panel sa dingding, at sa bawat hakbang sa kusina, ipakita ninyo na ang tahanan niyo ay sagrado. Huminga ng malalim si Aling Luz at tumingin sa kanyang asawa at mga apo.
Magsisimula kami, anya, sa simpleng biyayang ibinabahagi namin sa kapitbahay. Inakyat niya ang tingin sa bintana, at nakita niya si Mang Julio na nag-aayos ng pinto ng kanyang tindahan. Mang Julio, sigaw niya at lumabas. Naglakad siya patungo sa kapitbahay at sinabi ng may ngiti, narito ang tinapay na binalot namin para sa inyo, isang paalala na kayo rin ay mahalaga sa aming tahanan. Nakangiti si Mang Julio habang tinatanggap ang regalo. Maraming salamat, Luz, wika niya, at naway sumainyo rin ang biyayang ito. Pagbalik sa silid, nakita nila ang kakaibang alab ng pag-asa sa mata ni Isabel. Padre, bulong niya, para bang ang buong mundo ay naging saksi sa aming munting Nazareth. Tumango si Padre Rafael at inabot sa kanya ang maliit na tinik. Dalhin mo ito, anya, bilang tanda na sa puso mo'y patuloy ang alab ng pag-ibig. Sandali nilang pinisil ang mata ni Isabel. Hindi ko po kami pinagsisihan, wika niya ng malumanay. Napatitig si Mang Delphine kay Isabel. Tunay ngang ang ating tahanan, ani niya, ay nagbago mula sa 4 na pader tungo sa isang panghabang buhay na sagraryo. Ngumiti si Padre Rafael at tumayo. Ngayon, ipadama natin ang ating pag-asa sa mundo. Hindi sapat na ang bahay lang ang ating Nazareth, kailangang maging liwanag tayo sa madilim na kalye, sa ospital, sa paaralan. Sumunod ang mag-asawa sa pasyo, at nakita nila ang kanilang pagsasama-sama na inutusan ng kanilang misauli, ang bawat sandali sa kanilang buhay ay magiging sermon sa kanilang kapitbahay. Hindi naglaon, ibinalik ni Padre Rafael ang lumang susi sa kanilang pintuan. Ang susi, anya, ay hindi lang pagbubukas, ito rin ay paalala na kailangang patuloy ang pagbubukas ninyo ng inyong puso sa mga nangangailangan. Tumango si Mang Delphine at dahan-dahang binuksan ang pinto. Sa labas nila, ang kalye, puno ng usapan at pang-araw-araw na pagmamadali, ay tila naging entablado kung saan ang bawat kilos nila ay nagiging sagradong pag-aalay. Habang papalayo si Padre Rafael, tinawag siya ni Aling Luz. Salamat po sa lahat, wika niya, at inabot ang rosaryo na kanilang natanggap. Dadalahin namin ito. Tinanggap ni Padre Rafael ang rosaryo at pinilit ang kanilang palad ng mahigpit. Dadahin niyo sa bawat tahanan, ani niya, sapagkat kayo na ang magiging mensahe ng pag-asa. Pag-akyat sa kanyang sasakyan, naglingon si Padre Rafael at nakita ang mag-asawa at ang kanilang mga anak na nakatayo sa pintuan. Naglalakbay ang tunog ng amen sa hangin, tulad ng kampana na umaawat sa paglalakbay ng banal na ebanghelyo. Sa huling sandali, nagdasal si Padre Rafael sa kanyang puso, tangan ko ang misyon ng bawat tahanan na aking pinagtagpo. Naway maging Nazareth sila sa puso ng mundo. At sa pag-ikot ng gulong ng sasakyan, ang bawat tahanang lumalampas niya ay naging munting altar ng bayan, mga ilaw na sumisiklab sa kawalan, mga puso na nagbubukas sa bawat tanda ng pag-ibig, at mga pamilya na nagsasama-sama bilang co-author sa dakilang kwento ng Sagrada Pamilya. I like ang video at mag-subscribe sa channel kung nagustuhan mo.